Si Attorney Lorna Capunan ang isa sa pinakakilalang private lawyers na bumubuo sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na imahe at matibay na paninindigan sa loob ng korte ay isang asawa at ina. Kilalanin ang ibang mukha ni Attorney Lorna Capunan bilang asawa, magulang, at ang mga advokasiyang kanyang ipinaglaban. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng asawa at mga anak ni Attorney Lorna Capunan. Sino-sino sila? Lorna's marriage life. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakakilalang abogado sa Pilipinas at matagal ng tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan, nananatiling pribado ang personal na buhay ni Attorney Lorna Capunan. Gayunman, sa likod ng kanyang matatag na personalidad ay isang kwento ng pag-ibig, pamilya at matinding pagsubok na humubog sa kanyang pagkatao. Nagsimula ang kanilang love story habang pareho silang nag-aaral sa University of the Philippines Diliman College of Law. Doon niya nakilala ang kanyang kaklase na si Judge Eduardo Rondan E. Capunan na magiliw niyang tinatawag na Papa Bong. Mula sa pagkakaibigan ay umusbong ang kanilang pagmamahalan hanggang sa tuluyang mauwi sa pag-aasawa. Nagkaroon sila ng 5 anak na lalaki at magkasama nilang itinaguyod ang kanilang pamilya habang pareho silang nagtatagumpay sa kani-kanilang propesyon sa larangan ng batas. Ngunit dumating ang isang napakasakit na yugto sa kanilang buhay. Noong 2001, pumanaw si Eduardo matapos ang kanyang pakikipaglaban sa colon cancer. Hindi pa man lubusang nakakabangon sa pagdadalamhati, isa na namang matinding dagok ang dumating makalipas ng 2 taon nang pumanaw ang bunso nilang anak. Isa itong napakasakit na pagsubok na kinaharap ni Lorna bilang isang ina at byuda. Sa kabila ng sunod-sunod na trahedya, ipinagpatuloy ni Lorna ang kanyang misyon bilang abogado at tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Lorna's life as a mother. Bago pa man siya nakilala sa larangan ng batas, ang kanyang pinakamahalagang tungkulin ay ang pagiging ina sa kanyang 5 anak na lalaki, sina Lino Chris, Marco Eduardo, Rex Cesario, Eduardo Roden Jr. at Reginald Patrick. Nang pumanaw ang kanyang asawa na si Eduardo, ginampanan ni Lorna ang papel na parehong ama at ina upang matiyak na hindi mararamdaman ng kanyang mga anak ang kakulangan ng isang magulang. Maging sa mga aktibidad sa paaralan na karaniwang inilalaan para sa mga ama, tulad ng Father and Son Night, siya mismo ang dumadalo upang ipadama sa kanyang mga anak ang buong suporta at pagmamahal. Hindi pa man lubusang nakababangon ang pamilya sa pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan, isa na namang napakalaking trahedya ang dumating makalipas ang 2 taon. Noong 2003, pumanaw ang bunsong anak ni Lorna na si Reginald Patrick sa edad na 8 taon matapos ang kanyang laban sa leukemia. Inilarawan ni Lorna ang karanasang ito bilang tila katapusan ng mundo. Ayon sa kanya, napakasakit mawala ng asawa, ngunit mas mabigat ang mawala ng anak. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok, ipinagpatuloy niya ang kanyang propesyon habang buong pagmamahal na itinataguyod ang kanyang 4 na natitirang anak. Isa sa kanyang mga anak, si Lino Chris, ang sumunod sa kanyang yapak sa larangan ng batas. Kalaunan ay naging abogado rin siya at nagsilbing managing partner ng law firm na itinatag ni Lorna. Ilan din sa kanyang mga anak na lalaki at mga apo, kabilang si Kyle Linus, ang piniling sundan ng kanyang mga yapak sa larangan ng batas. Ang sariling karanasan ni Lorna bilang isang inang nawala ng anak ang naging inspirasyon upang makatulong sa iba. Dahil dito, naging co-founder siya ng Ina Foundation. Lorna's stand on LGBTQIA+ rights. Nakilala si Lorna bilang isa sa mga tagapagtanggol ng gender equality, karapatan ng kababaihan, at karapatan ng LGBTQIA+ community sa Pilipinas. Dahil sa kanyang matitibay na paninindigan at sa ilan sa kanyang mga kontrobersyal na kliyente, ilang ulit na siyang naging sentro ng pambansang talakayan. Noong 2024, naging viral ang naging palitan nila ni Senator Robin Padilla sa isang pagdinig sa Senado tungkol sa usapin ng marital consent. Mariing nilinaw ni Lorna na ang pahintulot o consent ay mahalaga sa anumang relasyon, maging mag-asawa man o hindi. Iginiit niya na ang prinsipyong no means no ay naaangkop sa lahat, anuman ang kasarian. Bilang matagal ng supporter ng LGBTQIA+ community, isa rin si Lorna sa mga hayagang nananawagan para sa agarang pagpasa ng SOGI SC Equality Bill upang maparusahan
ang diskriminasyon batay sa gender identity at gender expression. Noong July 2026, muling naging sentro ng atensyon si Lorna sa gitna ng Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan nagsilbi siya bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel. Sa kanyang paglalahad, nabanggit niya ang isang umano'y pahayag na inuugnay kay Senator Judge Panfilo Ping Lacson tungkol sa posibilidad na magkaroon na ng bagong national bird bago pa matapos ang mahabang paglilitis. Dahil dito agad siyang sinita ni Senate President at Presiding Officer Francis Cheese Escudero upang linawin ang kanyang tinutukoy. Agad namang tumayo si Senator Lacson at itinangging siya ang nagsabi nito na naging dahilan ng tawanan sa loob ng session hall. Sa huli, napangiti na lamang si Lorna at inaming ang impormasyong kanyang nabanggit ay maaaring nagmula lamang sa hearsay. Dahil sa kanyang mahabang karanasan bilang abogado sa mga kasong may kinalaman sa annulment, naging mas maingat ang kanyang pananaw tungkol sa pag-aasawa. Minsan ay naging viral ang kanyang pabirong payo sa mga kababaihan, "Don't get married." Bagamat sinabi ni Lorna ito ng may halong biro, ipinaliwanag niyang ang pag-aasawa ay isang napakaseryosong desisyon, lalo na sa Pilipinas kung saan wala pang absolute divorce.